Sir, ang tanong ko po, kung kayo po ay manalo po bilang senador po natin, may posible po bang mabago natin yung estilo po ng questionable consideration po sa iba't ibang budget ng national government po natin? At the same time po, pwede po ba magkaroon ng transparency pati po sa bicameral? Thank you po. Thank you, kabayan, at magandang hapon po muli. Bilang tunay at maisog na oposisyon, tayo ang magiging tinig, mata, tenga ninyo sa Senado. Itong taunang budget, mula pa lamang sa NEP o yung rekomendasyon ng Executive Department, babantayan na natin, masusi na natin susuriin hanggang sa paglimpag nito, hanggang sa pagdibatihan nito, hanggang sa dumaan ito sa tinatawag na Vice-Cam, yung Bicameral Conference Committee, Vice-Cam yun eh. Panay-scam ang nagaganap doon eh. Ibang-iba yung insura na budget na lumalabas pag dumaan sa Vice-Cam, patuloy na binubutol ang sambayan ng Pilipino. So babantayan natin mula sa pagsumiti ng NEP o yung National Expenditure Program hanggang sa ito'y pag-usapan, magkaroon ng debate at magkaroon ng botohan sa Senado at pati dyan kung nagaganap sa mababang kapulungan hanggang sa ito ay dumaan sa Vice-Cam hanggang sa kung ano, yung final form na umabot sa tanggapan ng Pangulo. Yun ang aking gagawin at yun ang aking i-report sa inyo, bahagi ng transparency ng hakbang ng Manisog. Yan ang wala ngayon, yung transparency. Dahil pati dyan sa Vice-Cam, kailangan alam ninyo, kahit dyan sa Vice-Cam, trilyong piso na pera nating mga Pilipino pinag-usapan. Hingan mo sila ng minutes o ng record of what transpired during the Vice-Cam, wala silang may papakita because they do not keep a journal of what happened during the Vice-Cam meeting. Bakit tayo papayag? Trilyon-trilyong piso ang pinag-uusapan, walang record ng minutes of the meeting. Ano ito? Butulan? So bilang tunay at maisog na senador ninyo, yan ang aking dadalhin sa Senado. Salamat, sir. Sir, wala question ako. Nakita natin na mukhang napapanahon po yung pagtanggal kay Vice President Sara. Bilang Vice President Sara, kundi yung mga dating presidente bilang miyembro po ng National Security Council. May nakikita po ba kayong posibleng hakbang ito para sa martial law? At posible po ba na yung pagtanggal kay Vice President Sara bilang miyembro ng National Security Council ay isang hakbang din po para sa proseso ng impeachment sa kanya? Maraming salamat. Yung impeachment buhay na buhay at nananganib yung mandato, yung sagradong mandato ng 32 million Filipinos. Nanganganib yan ngayong taon. Mukhang isusulong ng mga ilang elitistang kongresista ang kanilang layunin na bastusin, babuyin, yurakan ang sagradong mandato ng 32 million Filipinos na bumoto at pumili kay Inday Sara para ating maging Pangulo. At ito ay mayroong kinalaman dyan sa EO 81. Maaari din naman na yun nga ho yung usapan kagabi. Nagbabadya ba ang deklarasyon ng martial law kung bakit rin organisa yung National Security Council? O hindi kaya? Meron ba silang ayaw ipaalam sa atin na napipintong armadong hidwaan laban sa China? Kaya nila binago yung National Security Council at hindi may paliwanag kung bakit pati yung mga dating naging Pangulo ay tinanggal bilang miyembro ng National Security Council. Walang transparency, walang malinaw na pagpapaliwanag, walang credible na pagpapaliwanag. Masyado kayong minamaliit ang kapasidad ng pag-unawa ng sambayang Pilipino. Hindi sila nagpapaliwanag, maybe because they feel you will not understand it anyway. Ganyan kababa ang tingin ng gobyerno ni Bongbong Marcos sa ating mga Pilipino. Huwag nating payagan ating itong tutulan at iparanig ninyo ang inyong tingin sa lahat ng uri ng pamamahala.
Bago po yung susunod na magtatanong ay nais ko lang muna batiin ang iba nating kasamang kararating lang na patuloy na nagpapadalas sa hakbang ng maisog at sa kandidatura ni Atty. Vic Rodriguez. Kasama po natin ngayong hapon ang National Confederation of Labor na pinamumunuan ni Ate Glessy. Palakpakan po natin. Dumating na rin po yung kasama natin sa Marikina na pinamumunahan ni Engineer Ed Francisco. Palakpakan din po natin. Happy New Year, Ed. Ang susunod nating magtatanong ay si Dina Mariel Limea. Limea po. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako nga po pala si Mariel Limea, ang leader po ng Region Anti-Crime Force ng Limaropa. Region po. Andito rin po yung mga kasamahan namin sa Manila at doon po sa Karatig Bayan ng Oriental Mindoro. Ito po ang aking katanungan para po sa ating Senator Atty. Vic Rodriguez. Bilang kami po ay naimbita dito, kami rin po ba ay gagawin ninyong campaign coordinator sa aming lalawigan? Sa tingin ko, malinaw naman nung inyong ginagawang pag-organisa sa pamumuno ni Yusek Benten na tayo lahat ay nagkakaisa at magkakaroon ng mga respective tasking o assignment pagbalik po ninyo sa inyong mga lugar at yes, tutulungan ang ating kampanya. Maraming salamat po. Maakasa po kayo na kami ko ay tutulong po sa inyo sa inyong kandidatura. Ito po ang pangalawang tanong. Kapag kayo po ay nahalal ng senator, anong committee po ang gusto ninyong hawakan at bakit? Depende po yun kasi sa liderato ng Senado kung ano ang ibibigay sa iyong komite. Subalit kung mamarapati na tayo tanungin bilang senador ninyo, hingin natin yung blue ribbon para imbestigahan natin ang mga manakaw sa Marcos administration. Imbestigahan natin kasama yung komite ng Dangerous Drugs and Peace and Order, yung mga adik sa gobyerno. Imbestigahan natin yung mga smugglers ng agricultural products. Bulat-latin natin yung record ng bawat ahensya na patuloy na nagpapahirap sa mamamayang Pilipino. Ito na lang po follow-up question. Ano pong may tutulong ninyo sa amin sa lugar namin sa Oriental Mindoro na patay hindi po ang ilaw na ito po ay nailaban na natin na pagtulpunan po namin. Kayo po ay mga halal na senator na sana po ay matulungan po ninyo ang Oriental Mindoro na isa sa po sa maraming mga turistang dumarayo pero ngayon ay lumiliit dahil patay hindi po yung aming lugar. Dapat ang usapan. Ngayon, wala akong may tutulong sa inyo sapagkat tayo ay wala sa gobyerno. At pagbilang senador, silipin natin ano ba yung ugat ng problema, bakit hindi maging stable o regular yung supply ng kuryente. Ang supply yata sa inyo hanggang sa ngayon ay nandoon sa barge. Ganun pa rin yata. So wala pa rin stable na source ng kuryente. Kaya nga yung ma-segue ko lang, kaya nga yung isa sa akin isusulong, yung standardization of wages. Diyan sa inyong lugar, parang Metro Manila rin o Mega Manila, ang rate ng kuryente, hindi pa stable. At pagka hindi stable, ang supply ng kuryente, sisirain yung kasangkapan, sisirain yung inyong appliances, dodoble yung inyong gastos. Sisikapin natin na tingnan ano ba yung ugat ng problema dyan sa inyong rehiyon kung bakit hanggang ngayon ay hindi kayo mabigyan-bigyan ng stable source and supply of electricity. And 2025 na. Buti sana kung 1980 o 1990s pa rin. 2025 na. Wala pa rin pagkasenso sa inyong supply ng kuryente. Sisikapin natin na matutunan mo. Maraming salamat po.
Okay, maraming salamat. Attorney, bago tayo magpatuloy, nakakataba ng puso, nakakatuwa. Dahil dinadagsa po tayo ngayon, Attorney, ng iba't ibang organisasyon. So, with that, please, let us acknowledge also the presence of Gideon Anti-Crime Force National sa pangunguna po ng kanilang National President, si Sir Eugene Limueco. Palakpakan po natin. The Inday Sara para sa Bayan o ang IPSP sa pangunguna ni Ate Dang Imperial Mangalino, Secretary General. Si Ate Dang, hindi ko kilala yan, si Ate Dang. So next, from Urban Poor Sector ng NCR headed by Maiso Tita Kins Catayo. Palakpakan po natin. Nandito rin, Attorney, ang Alliance of OFW Worldwide Incorporated. Palakpakan po natin. Yan. Nandito rin po ang Bangon Bayan Kontra Droga at Korupsyon or ang BBK-DK. Yan. Attorney, humabol din ang leader natin ng Ilocos Sur Maiso. Palakpakan po natin. Courtesy of Pastor Marlon Iguigo. Okay. And ang susunod po natin magtatanong, lagi ako nagkakamali sa apelyido nito. Tinatawagan ko si Tito Francisco. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito, to be, Happy New Year. Alam namin na nakakasiguro kami sa iyong conviction, sa iyong character, sa iyong competence, yung na kayang-kaya mong gawin, yung sinasabi mo, you can walk the talk. Kaya lang, dito sa aking sa legislature, number counts. Kung wala kang numero o kakampi sa Senado, kahit gaano kagaling ang iyong bill na iyahain, ay mapapaliwala. Ang tanong ko, anong 60 kayong kandidato sa Senado? Sino sa palagay mo ang pwedeng mong makasama at makatulong para maisulong mo ang iyong tatlong advokasya? Una-una yung anti-corruption, pangalawa yung good governance, at saka yung pangatlo yung tax. Kung pwede mo sagutin. I can work with anybody in the Senate. At tama yun, ang pagpapasa ng batas ay kinakailangan mo ng critical collaboration with your fellow lawmakers. And I am willing to work with them kung sino yung ating makakasama na pareho yung direksyon tungkol sa good governance. Pareho yung ating direksyon doon sa war on corruption. Willing ako makipagtrabaho sa kanila. Bakit? Alam naman ninyo na tayo'y kumakandidatong independent, ang pang-maiso, kung sino ang sa tingin ninyo na tulad natin dito sa ating samahan na maiso, tulungan ninyo. But I don't think it's for me to say sino yung ating gustong makasama sa Senado because that will be too presumptuous of me sapagkat kung hindi man uncalled for dahil ako ay katulad nila ay kapwa kandidato. So I will leave it to you kung sino yung sa tingin ninyo na dapat nating makasama na maisog din sa Senado. Okay, Attorney, talagang patuloy ang pagkansa ng ating mga kapanali ngayong hapon na ito. Acknowledge din po natin the presence of Dev Solid Group. Ang kanila pong founder ay si Mr. Arsenio Manayag. Palakpakan po natin. Nandito rin po ang Middle Force and Women and Business Sector from different cities and districts. Yan po ay pinapangunahan, walang ibang kundi ni Tita Chuchi Villar. Palakpakan po natin. At ngayon naman po, ang susunod na magtatanong, si kasamang Ferdinand. Hindi po siya Marcos, pero siya po ay Ferdinand Duterte. Palakpakan po natin. Duterte supporter, pero hindi Duterte ang dito. Pwede mag-jelan. Magandang hapon po sa aming lahat na mga maiso. Maiso! Duterte! Mamaya na to.
Tanong ko muna po, aming senator ka na namin. Dahil alam namin na malaki magagawa mo papunta sa pagbabago, tunay na pagbabago. Attorney B, Senator B. Rodriguez, ang tanong ko po, kapag kayo po ay nagtagumpay sa inyong hangarin na magserbisyo para sa mga Pilipino at sa ating bayan, ako po ay leader ng OFW at uwag na po sa isang tunay na pagbabago para sa sektor ng mga OFW. Ang tanong ko po, dahil hindi napanggit kanina ang usaping OFW, napadasak na po ang problema. Ano po ang inyong magagawa sa sektor ng OFW? Dahil lingit sa kaalaman ng ating mga kasamahan, ako po ay biktima rin po ng manipulasyon dahil ako po ay 2 beses naging opositor sa laban ng Department of Migrant Worker na maglagay ng aming sekretaryo sa Department of Migrant Worker. Opositor po ako at dumalo po ako sa hearing nung i-appoint po si Secretary Susan Ople, rest in peace. Ako po ay opositor. Hindi po nila ako pinagsalita nung panahon nung kay Susan Ople. Bagamat karapatan ko dahil ako po ay 21 years po na naging OFW. Bilang isang leader, karapatan ko pong salain at kusisain ang magiging sekretaryo ng ating sektor ng Department of Migrant Worker. Hindi po ako pinagbigyan mga pagsalita. Bagkus, in-appoint po without na hindi ako nakapagsalita doon sa deliberation hearing. At na-appoint po ito ni Pangulong BBM. Pangalawa, nung mamatay po si Secretary Susan Ople, nagalan ko din po, nag-appoint ulit ng bago. Ito po sa katauhan. Galing po ako ng Kuwait, galing po ako ng Hong Kong, galing ako ng Japan, at yung iba naman nakakausap ko online. Ang isang pagbigyan natin, pagtuunan ng pansin, maraming problema ang OFW at migrants, and there is no single bullet that will cure or kill all the problems affecting the OFW, the migrants, and their families. Ang isang lumalabas na dapat sa tingin ko worth pursuing, paano na raw ang buhay nila pagkatapos ng kanilang productive years as OFW. Baka naman doon pwede magkaroon ng sariling pension fund ang mga OFW. Para nang sa ganun, pagkatapos na yung kanilang productive years ng pagkita ng dolyar, pagpapadala ng dolyar sa kanilang pamilya na nakikinabang din naman ang ating ekonomiya, meron silang matatakbuhan o meron silang pupuntahan pag nagsara na yung gripo ng kanilang income. So yun, titingnan natin kung posibilidad ba yun at Ang negosyante ay masyado na tayong inaabuso. Tulad nga po sa tubig at sa kuryente natin. Tuloy-tuloy ang pagtaas. Kahit hindi sila nalulugi, tumataas. Lalo na sa usapin ng tubig. Ang tubig po, natural resources na hindi dapat nila ginagamit na negosyo. Dapat hapap yan. Pero mamaya na lang po ito. Pero ano nga po ang magagawa ninyo sa usapin ng tungkol sa mga negosyante abusado na ang tinatamaan kaming mga maranitang Pilipino? Gagawin lang ho natin yung ginawa ni Pangulong Duterte noong kanyang panahonan. Alam mo ninyo, yung mga tinatawag nating oligarko, hindi naman talaga sila sadyang masama o salot ng lipunan. Kaya kausapin lang yan na huwag naman pahirapan yung sambayan ng Pilipino, lalo na yung may hirap. Dahil yung mga oligarko, they are also contributing a lot to our economy. Tama lang usapan, mga objektibo yung ating pananaw, lagay natin sa tamang konteksto. Makakalaban lang natin yung mga oligarko kung sila ay pagsasamantalahan na ang ordinaryong Pilipino. Pero yung oligarko mismo, katulong din naman natin sila. Nagbibigay sila ng empleyo, nagbibigay sila ng investment, nagbabayad sila ng buwis. Subalit, babantayan namin sila kung sila ay lumalagpas na doon sa standard of what is acceptable, and you're trying now to exploit and take advantage of the poor Filipino people, yan makakalaban natin sila. At asahan ninyo, ako yung magmumuna sa pakikipaglaban sa kanila.
Okay, thank you, Attorney. Bago po tayo mag-proceed sa pagtatanong, palakpakan din po natin, no, ang mga kapatid natin, mga Muslim brothers and sisters. Palakpakan po natin. Maraming salamat po sa pagtanong. At ang susunod po magtatanong ay walang iba kundi si FMY News Channel. Sige sir, tanong ka po. Hello, magandang hapon po, Sir Attorney Lee. Tanong ko lang po, kasi marami na pong kabataan ngayon ang nare-recruit ng CBP, NP, NDF. At marami na rin pong mga pamilya ang nasisira dahil din po sa komunistang teroristang grupo na ito. Ano po bang mga magandang batas na pwede nyo pong ipagawa para po maitigil na itong pagre-recruit ng mga teroristang komunistang ito sa mga kabataan? At pangalawa po, kung ipapasa po ng isang senador ang mandatory ROTC, kayo po ba ay susuporta? At kung kayo po ay suportado dito sa pagpapalang batas na mandatory ROTC, ano po ba hakbang para hindi po maulit ang casing na naitala noong 2001 na meron pong palitan noong 2001 na meron pong kadete na namatay dahil daw po sa AC? Ano po bang hakbang po ninyo at batas po ninyo upang hindi na po maiulit ito? Maraming salamat po. Thank you. Yung unang-una, yung batas na ipapasa. Alam mo ninyo, maganda na yung executive order na pinasa ni Pangulong Duterte na nagtatag ng NTF. Ito po ay trabaho na ng executive. Dapat ito, lalo pang palawigin, ondohan, palakasin ng gobyerno, ng executive department. Hindi na po ito sa legislatura sapagkat meron ng executive order na pinasa at pinirmahan si Pangulong Duterte. Dapat siya ipagpatuloy. I agree with you. Maraming mga kabataan na naliligaw ng direksyon dahil agresibo na naman yung mga grupong makakaliwa na nais ay papagsakit ang gobyerno kahit sino pa ang Pangulo. Am I for the ROTC? Yes. Para ako sa ROTC. Sang-ayon ako na magkaroon ng military training ang ating mga kabataan. Bakit? Sapagkat dapat yung ROTC, kasi produkto rin ako ng ROTC, inaanan ko yan. At ang layunin ng ROTC, parang sa high school, yung I just don't know how do you call it now. Noon ay yung Citizens Army Training, yung CAT. At yun sa high school pa lamang. That inculcates patriotism sa ating mga kabataan. Tinuturuan tayo ng pagmamahal sa bansa at tinuturuan tayo maging handa ipagtanggol ang ating bansa laban sa external and internal threat. And para naman sa ating mga kabataan, hindi lang naman sa Pilipinas yung ROTC In fact, in many countries all over the world, even in Singapore, meron silang mandatory rendition of actual military service. I think in Israel, 3 years. I think in Singapore, 2 or 3 years. Kailangan magsilbi ka muna sa Armed Forces ng Israel, sa Armed Forces ng Singapore, bago ka makapagtrabaho sa labas. So dito makikita mo na yung pagsisilbi sa bansa, pangunahin yan obligasyon yan ng bawat Pilipino. At yan ay dapat, sangayon ako sa ROTC. Paano masasawata yung hazing? I think yung ating hazing law is sufficient for now. Sapagkat dito pinaparusahan lahat na kasali dyan sa organisasyon o fraternity or association kahit wala doon sa araw o gabi na ginawa yung hazing. Basta nagkaroon ng hazing, lahat ng kasali sa grupong yan, kahit present o absent ka during the time of hazing, mananagot ka. So I think it's all a matter of enforcement now, and it's up to the colleges and universities that will be hosting yung ROTC na bantayan yung kanilang respective officers na nagsasagawa ng ROTC training sa ating mga kabataan. So, last follow-up question na lamang po. May nakikita po sa mga moments na may mga kabataan putol sa ROTC kasi ito daw po ay gagamitin ng mga kabataan upang isabak sa giyera kung sakaling man. Huwag naman po sanang
maputok yung gera mula sa China at Pilipinas. At meron din po kung nakikita comments ng ROTC ay gagamitin lamang po upang makaklas at ibagsak ng gobyerno. Ngayon po sa mga comments, ano po masasabi po ninyo sa mga kabataan na tukol po sa mandatory ROTC? Yun naman po, salamat. Walang masama doon sa ROTC, sa ating mga kabataan. Walang masama yung magsilbi tayo sa ROTC. In fact, napaka-bait na nga ng ating mandatory ROTC. Sa pagkatulitin ko sa ibang bansa, kahit sa Singapore, hinahangaan natin. Kahit ang mga kabataan, hinahangaan yung bansang Singapore. Let's look beyond sa nakikita natin sa Singapore. Yung Singapore, mandatory yung kanilang mga kabataan na magbigay serbisyo sa kanilang military. Mga kababae, mga palalaki, kinakailangan magsilbi. Kahit sa Israel. Sapagkat obligasyon ng bawat mamamayan ng kanyang bansa na maging handa na pagtanggol ang kanyang bansa laban sa internal or external threat. And there is no truth to that gusto na yung ROTC ay gagamitin para pabagsakin ang gobyerno. Hindi. Ang tinuturo nga ng ROTC ay ang pagsasakripisyo at higit at lubos na pagmamahal sa bansa. So kabaliktaran, yung ikinakalat na balita niyan, baka yan, ikinakalat ng mga gusto makapag-recruit na mga kaliwang grupo para magpalakas ng kanilang hanay at pahinain ang programa ng ROTC. Pero wala masama sa ROTC. I am all for the ROTC.